We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Oh! Maligayang buwan ng Hunyo sa iyo, Ate Maru. Kahit bilis lumipas ang panahon, narito tayo sa buwan na kung saan pinagdiriwang natin ang anibersaryo ng Far East Broadcasting Company. At salamat sa inyong mga nakikinig. Ang buwang ito ay kakatampukan ng mga awit na kilalang kilala ninyo. Kamusta ka, Ate Maru? Ay nako, I'm so glad na we were able to reach this special month of Far East Broadcasting Company, 78 years! Wow! Wow, mas bata lang tayo na kaunti sa FEBC, ano ha? Ayan. Salamat sa Diyos. It is such a blessing. It is such a blessing to be in the ministry of Far East Broadcasting Company at saka tayo naman, Dave, marami tayong pinagsamahan din sa musika. Kaya napakaganda ng ating programa sa buwang ito. This Amen. is so special. Itong mga guests natin ay hindi pa siguro nila nadidinig ito sa ating program. Apo, dahil panahon pa ng hapon ay umaawit na ang ating mga guest Kaya tamang-tama at sila nakakasama natin. Excited na ako, Ate Maru. Right, Sapagkat right. after, believe it or not, after 48 years, nakita ko ulit sila. That's right. Kaya ang featured natin na mga guests for this month are champions. Champions for Jesus. And champion for the music, for their songs. At ito po ang aming programa before it started in 1978, ang Tagis Himig, which is the Christian amateur singing contest ng Far East Broadcasting Company. Kaya from weekly, monthly, quarterly, and then grand finals. And of course, we have the grand winner. So narito po ang first winner, grand winner ng Tagis Himig. Narito po, pakinggan natin. Buhay na walang kahulugan, alay Kristong ialay. Siya'y handa sa'yo'y tapat, siya sa'yo'y namatay. Sa kanya ay mayroong ligaya, sa kanya ay may tuwang kalan, mayroong kaligtasan alay. Ngayon siya'y naghihintay, kaibigan, tanging siya lamang, tanging pag-asang tunay, tanging daan, tanging buhay, at tanging kaligtasan. Sa kanya ay mayroong ligaya, sa kanya ay may tuwang kalan, mayroong kaligtasan alay. Ngayon siya'y naghihintay, sa kanya ay mayroong ligaya, sa kanya ay may tuwang kalan. Ay, magandang araw sa Yan, inyo. mga kaibigan, ang Danny and Ruben do it! Woohoo! Danny Siciliano, Ruben Yan na. Abante, Yeah. Bishop Abante. Kamusta kayo mga kapatid? Long time no Ay. see, long time no hear. Oo nga. Oo nga. I am so glad nandito tayo lahat, ano? At syempre, binabati natin ang lahat ng ating mga kaagapay. At actually,
wala kaming practice ni Danny. Ngayon Ilang lang kami minuto na lang. nagkita. Wala Ito, pa practice as yan, in ngayon lang kami nagkita. Talaga po ba? Oh, wow. Oo. Wow. Oo. Pero maganda yung tunog ninyo mga kapatid. Para bang nagkita kayo kanina lang. Ganun lang na. Ganun lang. 30 minutes ago. Oo, yun. Oo. Kamustahin muna natin. Danny, kamusta ka na nung nakita kita? Oh, Danny, ikaw muna. Mabuti naman. Kuya Binata Dave. ka pa noon. May pamilya Oo. ka na ba? May mga anak na ba't mga apo? May anak ako, 4, tsaka isang apo. Aba. Retired na tayo. Retired na raw siya, retired. Ang After how many years? 43 years working. Wow. Saan ka Oh. nagtrabaho ng mga kapatid? Ano ang iyong profession? Ikaw siya. Ano profession mo, Kuya Danny? Graduate ako noong 1981, nursing. Pero first work ko is sa pharmaceutical company. Kasama ko noon si Maru. Yung dating sa Zwilig, yung isang guest niyo Si susunod. Terry. Terry, Terry. oo. Ayun. She's also connected with Zwilig Pharma before. Naging drug lord ka pala. Hindi. Ikaw yun eh. Si Bishop naman, ang pagkakaalam ko, ikaw na yung Bishop ngayon, ha? Ako'y actually nasa industry ako ng electronics and communications for many years. Oh, Yes. wow. Kaya yung mga ginagamit natin nung araw sa studio ay medyo pamilyar tayo doon. So I was in the industry for 15 years. Wow. And then, hindi ka makakatakas sa panawagan ng Panginoon. So I left the industry and became pastor. So from then on, ako yung naging associate ng aking tatay dahil ang tatay ko kasabayan ni Manong Fred yun. Kaya nung araw, pag pumapasok ako sa karuhatan at pag nakikita ako ni Manong Fred, sasabihin sa akin lagi, "Oh, Ruben, kumusta sa tatay mo?" Parang ganun. Ganun palagi yun. Mabuti po. Anyway, so ayun na, and I became the senior pastor of Lighthouse Bible Baptist Church. Yan ang sinimulan ng tatay namin. No? Kami naman magkakapatid, lahat kami puro mga pastors. And so eventually, I became the bishop of Lighthouse. And I've been actually with FEBC sa board since Yes. 2006. Yeah, that's Oo. what I've heard. Yes. Board member. Kaya Wow. very active pa. At hanggang ngayon, syempre, I'm still, wala tayong retirement eh. Ang retirement natin is just putting on new tires and moving still. And, I really thank God for the many years that we've gone through, of course, FEBC. Yes, Yes. yes. And then on the side, you became the president of the PLM. No, I'm the president ngayon ng alumni ng PLM. Ng alumni, yeah, that's I'm on my right. 3rd year na ngayon. Ayaw kong pakawalan. Oo nga, So, ayun. I'm so happy Dave, na naalala kayo ko pa yung regalo sa amin na nag-champion kami. Ano yung regalo? Lumanog na gitara. Manog ng gitara. Manog. Natatanda Ayun, ko. kaya nagigitara pa rin ako ngayon, hanggang ngayon. Oo. Pero You ganda na still, yung gitara. Bishop Ruben, you haven't lost the touch. Yung pa din ang iyong timbre sa gigitara, bagaman ikaw ay tumutugtog, panahon pa ni Manuel L. Quezon. Oo. po. Naalala ko yung mga kasabayan nung araw, nung sa Tagis Himig at sa Papuri. Ay, Nung sinasabi ko nga na actually, bago pa magpapuri, nandyan na tayo. That's right. Tama. That's Tama right. Yes. Natatanda ko pa na nirecord nila Bishop Ruben at ni Kuya Danny ang kantang yan in 1979. Nilagyan pa ni Bishop Ruben ng accordion yan eh. Doon sa Ay, oo. panahon na yan. talaga. Yeah, I was Pero there. ang hirap noong araw dahil isang mali mo, ulit lahat. Kasi Ay, oo. naman ang Ganun recording talaga yun. noong panahon ng mga unang panahon, ang nagdadala talent, hindi technology eh. Pag talagang Yes. mahusay ka, hindi ka mukha ngayon. Hindi ko sinasabi hindi mahusay ang mga artist ngayon, pero nakukuha ng technology. Noong dati pagka
flat ka talaga. Ngayon nadudoktor na yun eh. Ngayon, Anyway. natitimpla ng gusto. Opo. Yeah, that's true. That's true. Pag-usapan natin ang pamilya mo, Kuya Ruben. Ilan na po ang iyong mga anak o mga apo? Well, of course, ang aking asawa ay si Imelda. At nariyan pa, very active pa. Kami merong 3 anak na babae. Yung aking panganay at yung kanyang pamilya, naririyan sa California. Nandoon sila sa Fremont. Ako merong 4 na apo dyan. Wow. Oo, 4 ang aking apo. And then, yung ikalawa ay narito sa Pilipinas. At ako'y may 2 apo doon. Praise You know, God. so lahat ay 6 ang aming apo. At yung aking ikalawang anak na si Reza, siya ang mismong nagdidirect o nagmamanage ng radio TV natin. Sapagkat Amen. yung Oh, GCTV, yes. Channel 185, ay kapartner yan ng ating DZAS. At That's yung akin good. namang bunso ay nandun sa Italy, siya ay isang IT. Ayun. Wala siyang anak pero meron siyang 2 corgi. Actually, ang ating program, We Can Do It, was aired before on TV. I remember that for about Yes. maybe more than a year. Kami ni Jonathan. But anyway, bring us back noong 1978. Anong mga experience niyo as a contestant sa Tagisini? And then, what happened after that? Ano ang role ng FEBC sa music ministry ninyong dalawa? Alam mo, for a number of years, pagkatapos ng papuri, kami ni Dan ay umiikot sa mga churches. Oh, wow. Oo. So, alam mo nung araw, syempre, Dave, ang mga Baptist minsan, hindi nagsasama-sama yun eh. Okay. Masyadong independent, you know. At yun lang. Pero alam mo, sa pamamagitan ng musika, abay, nagsimula tayong magkaroon ng ugnayan, ng fellowship. Correct. At madalas iimbitahan kami pagkatapos kayo pala yun, ganun. Kaya sumikat yung aming yung aking siya. Yung siya, yes. Oo. Ayun yung naging feature sa Papuri 1. Correct. Abe, pati yung ating mga kaibigang Katoliko. Oo. Nilagay nila yun sa sa songbook nila. Kasama yung mga classic na music natin katulad ng yung Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Oh yes, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yeah, I remember that. Yun, lahat yun. Kaya, nako, pag sinabing yung mga classic ng Papuri 1, nako, hanggang ngayon, marami ang nagmamahal dyan. Correct. Yes. Wow. Danny, anong bahagi mo doon sa, alam ko si Bishop ang composer na siya. Doon sa kantang yun, aside from vocals, ano ang bahagi mo? Ikaw ba ang lyricist o ikaw ba ang arranger? Hindi, wala. Ako'y kumakanta lang. Duet lang kami talaga. Pero blended itong aking mga dalawang kapatid, Danny Siciliano and Bishop yes. Ruben Abante. Para silang seals and crops. Ito katunay, tinayin Yun nga yun. Para bang Tsaka si Simon and Garfunkel. para yung din mga kay panahon Everly na yun. Brothers, para din kay Everly Brothers. At 1977 yata yun. 90s. Nag-start tayo Yes. mag-duet. Alam mo, nung kami ay pumasok sa Taguig Himin, nagpaalam pa kami sa mga tatay namin. Kasi ang tatay ni Dan ay pastor ng Bible Baptist Church doon sa Nueva de Pebrero. Okay. Si Paso Wencesiliano. At kami man, siyempre, nagsisimula yung aming church nung araw, Bible Baptist Church sa Banawe. Nung, siyempre, matunog na matunog, that was actually the first time that we joined such. Kaya alam nyo, maraming salamat niyo. Good. Ang Taguig Himig ay naging napakagandang simulain. No? Wow. Sa musika ng marami mga churches at lalo na Tagalog. Praise O, God. binuo yung papuri, ang talagang natin ay lumikha ng mga Tagalog para sa mga churches. I think isa kayo sa nag-inspire sa maraming composers and singers when they tried recording your song at nadinig nila kayo sa Tagisili. Ang dami na tuloy nagpupunta sa station. Oy, mayroon akong composition. Oy, or something like that. So it
was an opening, ano talaga. Yes. Sa music. At naalala ko pa kahit na, syempre, competition yung Tagis Himig, di ba? Correct. Kahit medyo meron tayong nagko-compete tayo. Sa dulo, magkakaibigan tayo lahat at magkakasama tayo eh. Exactly. Abay. Exactly. I-remind ko lang kayo doon sa ating finals, ano? Actually, ginawa ito ng Enero ng 1979 kasi that was for 1978. Ang mga quarterly champions noon, si Dottie at si Rolly, first quarter. Yes. Second quarter noon, si Ike Torres. Third quarter noon ay si Vincent Madela. At ang Yes. fourth quarter champion, Danny Siciliano and Bishop Ruben Abante. Siyempre, kumanta sila noon, ano? 2-hour program ang ginawa natin. We started at 5 until 7 noong first Saturday ng January 1979. That's right. At after ng pagkanta ng 4 na finalists, ang napili nila ay ang duetong Danny Siciliano and hindi pa siya bishop noon, Danny and Ruben. In fact, there was a time tawag nila sa dueto nila, Matthew and Mark. Ayun. Yan. Yan, natatanda ako, Ruben, kasi nakabarong Tagalog ka pa noon na para ba hindi na nagtagal. Tanda ako, nakabarong Tagalog ka noon. Si Danny naman noon, nakabarong din. Kaya natutuwa ako na bukod sa Tagalog ang kinanta nila ay talagang nasa sa puso nila. Tsaka, hindi lang naman sila kumakanta. Sila ang gumagawa ng sarili nilang kanta. Dahil kilala yung kantang siya, although hindi yun ang kinanta ninyo, Bishop, ano po ang inspirasyon dito? Paano nyo po naisulat ito? Bihira ko itanong yan, ngayon ko lang malalaman. Paano po nyo naisulat yung awiting siya na kilalang kilala sa buong Pilipinas? Correct. Alam mo nung araw, kahit sa eskwelahan nung araw, meron akong Bible study. Okay. At syempre, ang karaniwan naman na mensahe natin, ang ating testimony mismo. Kaya sanay tayo na ang mismong sinusulat na awit ay testimony mismo natin. Kaya siya is a testimony in song. Yes. No? Yung bang simula na buhay ko'y may kaguluhan, ang landas, walang patutunguhan, that's usual for us. At kahit ako'y anak ng pastor, totoo yun. In fact, minsan ang mga anak ng pastor, sila pa ang pasaway na una eh. Oo. Pero ako'y sa biyaya ng Panginoon, ako'y tumanggap sa Panginoon. I was 7 years old. Wow. Pagkatapos, kahit high school o kolehiyo nung araw, meron ako mga nadalang mga kaklase ko sa Panginoon. Wow. Amen. Na naging tapat sila sa mga churches at hanggang ngayon ay naroroon sila. Wow. And yun ay siguro maliit at munting humble na ambag natin sa gospel. Yan. Bishop, please remind us of that beautiful song. Pwede nyo ba kantahin bago ba lang that's your second song, bago man lang matapos ang programa nito? I haven't heard that song for a long time. Kaya, this time mga kaibigan, ibalik po natin ng Danny and Ruben to it. Yeah. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya
walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako sa Kanya. Siya aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailanman. Amen. Wow. Musically blended si Danny at si Bishop. Oo. Pati yung tenor ni Bishop, talagang nagko-compliment yung chorde niya, no? At yung pa rin ang key na kanilang kinanta Yes. in Oo, may 1977. may gas-gas na nga lang ngayon sa edad. Ay, tandaan mo, nadadagdagan lang ang bilang ng edad, pero ang mahalaga ay nagagamit Amen. kayo ng Panginoon. Danny, anong direksyon naman na tinutungo ninyo bilang magdueto o ang inyong ministeryong pangmusikal? Ano naman ang nasa sa balaking plano ninyo? Meron po bang nangyayari? Sa ngayon, ako ay member sa Pasig, sa Community Bible Baptist Church. Mhm. Doon ako naninilbihan bilang isang miyembro doon. Ang mga anak ko, musically inclined din, kaya medyo kumakanta rin sila. Mhm. Kaya yun. Ngayon ang aking naano ngayon. Tapos pag kami mga fellowship, doon lang kami nakikita ni Bishop. Kaya last year, kita kami sa Davao. Tama-tama nandun ako, nabisita niya ako. Ang nangyayari, kapag kami magkikita, yung merong namamatay. Oo. Tapos pag nandoon na, ay kumanta naman kayo, kakanta kami. Doon lang kami. Pero alam mo, let me say, para naman sa akin, dahil syempre ako'y nangunguna sa mga churches. Alam mo, itong aking involvement sa music ay naidadala sa mga bagong henerasyon. Well, hindi naman yung Correct. estilo natin ngayon dahil yung ibang estilo ngayon iba na eh. Aha. Masiglang masigla na ang awitan ngayon eh. Yes, yes. Subalit yung ating involvement ay I can say nakakascade sa dapat na involvement din ng mga bago henerasyon sa musika. Hindi nawawala. Ang Amen. ganda. Meron ba kayong, for 1 minute, give us inspiration, inspiring our young budding composers or singers who would like to serve the Lord? Ano kayong ma-advise niyo? Well, para sa akin yan, palagay ko yung naging simulain natin, whether yan ay tagisig o kaya papuri, ito ay platform and we praise God that He has given us platform. At ngayon, syempre sa FEBC patuloy pa rin ang papuri. But Yes. I believe that in many other platforms, at ngayon sa digital na world, ang dami na itong pwedeng pasukin. Okay? Diyan ang Spotify, nandiyan ang YouTube. Diba? So, sa lahat yan, lagyan natin ang laman natin. Amen. Yun talaga dapat yun. For whatever. Hindi lang tayo para sumikat o magkaroon ng pangalan, but for the sake of the gospel. Let's just proclaim as how we should and with all diligence. Sabi nga natin palagi, until all have heard. Wow. That's right. That's right. Maraming salamat sa inspiring thought there. And I know ang dami siguro nakikinig sa atin. Hopefully, they are listening. And this is a very special program, anniversary
June program ng ating programang We Can Do It. But just a reminder lang po sa ating mga tagapakinig, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din napapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato. Tuwing Miyerkules naman ito ng hapon, alas 5:30. Yan mga kaibigan, nadinig natin muli ang champion, ang grand champion natin ng 1978, Taguig, Himig, Danny and Ruben. Thank you for gracing our program. Maybe sa masunod na pagkakataon, we will have more time to talk about and sing more songs for Jesus. And maraming salamat, Bishop. And then ganun din si Bishop na din si Danny. So maraming salamat mga kaibigan sa pagsama sa amin dito sa ating programa. Ito po si Ate Maru Cepeda Javier at kasama si Dave Marcelo po, maraming salamat sa ating kapatid na Shekinah Abalon at John Philip Lagtapon, ang ating mga engineer sa control. Tandaan ninyo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, tulad ni Bishop Abante at ni Brother Danny Ceciliano at ang ating Maru. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kakayanin natin sapagkat wakasan natin sa pamamagitan ng ating favorite mantra, if you may. Pagkasama natin ang Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid, we can do it! Woohoo! Maraming salamat mga kaibigan. We'll see you again next week. God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.